si si Professor Ramon Casiple, isang political analyst. Good morning po, Professor Casiple. Good morning. Yeah, live po kayo sa programang Usapang Tol dito po sa DWIZ, Aliw TV Channel 23. Sir, ilang oras pa lamang nakakalipas, Professor Casiple, ng manumpa ulit bilang Pangulo ng Estados Unidos si Donald Trump. Ano po ba ang inaasahan nating magiging epekto nito dito po sa ating bansa? Well, generally, pareho pa rin naman ng mga patakaran ni Trump. Ito yung kanyang campaign statements na nagpanalo sa kanya. Yung problema, halimbawa sa southern border, relasyon sa China, at maging yung pagrelasyon sa Pilipinas, nasa listahan yan ng mga priority ni Donald Trump. So, kung ating point of view ang pag-usapan, wala namang kababalaghan na inaakala tayong mangyayari. In fact, sa tingin ko, ang pinakamalamang na mangyari, dami ang mga suporta na gagawin ng US. Dahil talaga namang kinikilala din ni Donald Trump na problemado ang relasyon sa China. At mula dito ay lumalapit din si Trump at mga cabinet officials niya na halos lahat ay anti-China. Kaya wala tayong masyadong ikababahala sa tingin ko. Ayun. So, positibo ang magiging implikasyon ng pag-upo ni President Trump sa Pilipinas. Yun na nga. Kung ekspektasyon ng pag-usapan, Pero mahirap pa naman magsabi ng tapos ngayon Wala pa naman sinasabing specific policy, Yes. Pero wala akong inaasahang sorpresa na nakakabahala sa atin. Although dun sa kanyang speech, Professor Casiple, ilan dun sa kanyang mga una nang ipinunto ay yung pag-boost ng domestic oil production at yung pagpapatupad ng taripa. Para doon sa mga imported goods, doon sa kanilang bansa. Meron ho ba tayo dito dapat ikabahala, Professor Casiple? Well, hindi naman siguro masyado, Kasi hindi naman tayo yung principal na trade partner ng US. Marami kasing patakaran ni Trump. Ang tatamaan, yung mga kalapit bansa, halimbawa Canada at Mexico. At yung relasyon sa EU. Ayun. Pero yung Pilipinas, walang specific na pagtatarget dito, Although yung Asian economy at yung currency ng Asia nung siya ay manalo, November, nung ideklara na siya ay ideklara na siya yung nanalo sa eleksyon, medyo hindi naging maganda yung performance. Ito po ba ma-attribute ho ba natin? Meron po bang factor dito yung pagkapanalo ni Trump? O ito po ay compounded effect na po? Well, ang isang ekspektasyon ng mga Amerikano, posible kasama tayo doon, na mas pansinin niya yung China at yung mga problema ang dinudulot ng China. So, hindi magbabago. Ganyan din naman si President Biden nung kanyang panahon. At nag-expect ako mas malapit ang relasyon natin kay Trump sa susunod niya na administrasyon. Yun. Tingnan natin, mahirap magsabi naman ng tapos. Wala pa namang nangyayari talaga. Yan. So wait and see muna tayo. In terms of international affairs naman, Professor Casiple, lalo na meron pa tayong gera may malaki pa tayong gera na tinututukan, yung gera sa Ukraine, pagitan ng Ukraine at Russia. Ano po kaya ang maaaring maging implication itong pag-upo ni President Trump? Professor? Good morning po ulit, Professor Casiple. As we are saying earlier, sa international affairs naman po,
ano po ang magiging epekto nitong pag-upo ni President Trump? Well, isang inaasahan ko dahil naging part ng kanyang kampanya ito, yung pagdidiin sa supremacy ng Amerika. Kaya marami siyang matatayog na sinasabi na gagawin niya sa second term niya. Halimbawa, sa space, nasabi niya na posible na targetin na yung pagpunta sa Mars. Medyo nakakabago yan. Kahit yung mga Amerikano nagulat. Pero hindi ka taka-taka kung gawin yung target talaga. Yung mga tao na nilagay niya sa NASA, yung kanyang agency sa space, ay mga tao na may matatayog na ambisyon. Isa nga dito si Musk. Elon Musk. May sariling plano yan na pumunta sa Mars. Kaya tingnan natin. Wow. So hindi lang pala international affairs ang pwedeng maging implication, universal pa. So wait and see talaga tayo, Professor, po? Marami siyang pinumisa Kaya antayin natin, kasi mahirap unahan si Trump ngayon. Yung kanyang second term ay talagang gusto niyang sarili niyang tatak ang ilagay. Kaya mahirap na bigyan natin siya ng puwang na magkamali. Tingnan natin. Bukas naman ako kung ano talaga ang gustuin niya. Alright, maraming salamat, Professor Casiple. Siguro in the coming weeks, pagka naging klaro na yung inalatag ng mga pulisiya nitong si President Trump, kami po ay hihingi ulit sa inyo ng panibagong panayam, Professor. Tawag lang kayo. Kung ma-contact na ko, di okay. Alright po. Maraming salamat, Professor Casiple. Sige po. Ang atin po nakapanayam ngayong umaga, si Professor Ramon Casiple, isa po sa mga tinitingalang political analyst sa bansa.